Ang sikat ng araw sa umaga ay sumisilip sa malalaking bintana ng bridal suite ng The Peninsula Manila. Nagbibigay ng mahaba at ginintuang sinag at ang lahat ay amoy sariwang rosas at punong pag-asa. Nakasabit ang aking damit sa likod ng pinto ng aparador, gawa sa ivory silk charmuse. 3 beses na sinukat sa loob ng 4 na buwan, isang uring ang gaw na nagpaparamdam sa iyo na ang buong buhay mo ay patungo sa eksaktong sandaling ito. Ang matalik kong kaibigan at maid of honor ay tumatawa tungkol sa isang bagay sa likod ko, at ang babaeng nag-ayos ng aking buhok ay patuloy na sinasabi, huwag kang gumalaw. Huwag ka lang gumalaw. At naalala ko na iniisip, ito, ang umaga kung saan magsisimula ang lahat. Ako ay 29 taong gulang. Mayroon akong corner office sa isang marketing firm sa downtown Maynila. Mayroon akong savings account na pinagtatrabahuhan ko mula nang ako ay 22 nang magtapos ako nang walang utang dahil nagtrabaho ako ngang 2 trabaho sa kolehiyo at diska. Tumanggi akong mangutang ngang hindi ko kayang bayaran. Mayroon akong apartment na gusto ko, isang kotse na akin na, at isang 5 taong plano na 18 buwan na akong nona. Mayroon din akong nobyo na nanyang galang, Marco, na nakilala ko sa isang rooftop fundraiser. 3 taon na ang nakakaraan, at minahal ko sa paraan na nangyayari lamang kapag ikaw ay sapat na ang edad upang malaman ang mas mabuti at pinili mo pa ring tumalon. Ang wala ako, habang nakaupo sa bridal suite na iyon ang 7:15 ng umaga, ay anumang ideya na ang susunod na 4 na oras ay ang magiging pinakamalinaw sa buong buhay ko. Kami ni Marco ay makasama sa loob ng 31 buwan ng magproposya. Hindi ito sorpresa. Pinag-usapan namin ito sa paraan ng pag-usap ko tungkol sa lahat ng mahalaga, na maingat, na nakaupo, ang makabilang panik at may kape sa kamay. Pinag-usapan namin ang pananalapi. Pinag-usapan namin ang mga arrangements sa pamumuhay. Pinag-usapan namin kung ano ang ibig sabihin ng kasal sa bawat isa sa amin bukod sa seremonya. Akala ko kilala ko kung sino ang pakakasalan ko. Akala ko naging masusing ako. Hindi ako naging masusing sapat. Ang kanyang ina, lagi ko siyang tinatawag sa kanyang unang pangalan, Diana, sa sarili niyang kagustuhan, ay naging perpektong kaaya-aya sa halos buong relasyon namin. Mainit pa nga. May tawa siya na pumupuno sa masilit at paraan ng paghawak sa iyong braso kapag nakikipag-usap siya sa iyo na parang niyayakap. Ang kanyang ate, si Richa, ay mas tahimik, mas mapakmasit. Palagi kong iniugnay iyon sa personalidad. Naunawaan ko ngayon na iba iyon. Ang unang pagkakataon na may naramdaman akong pagbabago ay sa engagement dinner. 7 buwan bago ang kasal. Dinala kami ng pamilya ni Marco sa isang steakhouse sa Bonifacio Global City, BGC. Ang uri ng lugar na may madilim na leather booths at isang wine list na umaabot sa 6 na pahina. Tinanong ako ni Richa na may partikular na tono na isang taong nagtatanong ng casual na tanong na hindi naman casual kung plano. Kung ipagbatuloy ang pagtatrabaho pagkatapos naming mag-aanak. Sabi ko, siyempre, ngumiti lang siya at binago ang usapan. Minsan kong inisip ang ngiting iyon sa mga sumunod na buwan, ngunit palagi kong pinipigilan ang sarili kong bigyan itong labis na bigat. Nagtatanong ang taong hindi komportableng tanong. Wala itong ibig sabihin. Nabili ko ang aming bahay 14 na buwan bago ang kasal. Ito ay isang 4-bedroom modernong bahay sa loob ng subdivision sa Alabang. Isang malaking bakuran, orihinal na nara-wood floors. Isang kusina na kamakailan ay nirenovate na may quartz countertops at isang double oven. Ang down payment ay $10 milyon. Naglagay ako ng $8,640,000. Naglagay si Marco ng $1,360,000.
Nagbatawag kami ng abogado para gumawa ng cohabitation agreement, isang bagay na itinulak sa akin ng matalik kong kaibigan na si Rachel, na isang real estate lawyer. Tinukoy ng kasunduan ang proportional na equity. Mayroon akong 86.4% ownership interest. Ang natitira ay kay Marco. Pakiramdam nun ay isang teknikalidad, isang uringan dokumento na itatago mo at hindi natitignan muli dahil in love ka. At hindi inisip kung ano ang mangyayari kung magkamali ang mabagay. Sinabi sa akin ni Rachel na maktabi na kopya sa isang lektas na luhar. Naktabi ako ang 3. Ang kasal ay naka-schedule para sa 11 sa Manila Peninsula Grand Ballroom, 40 minuto mula sa hotel. Ang nanay ko ay lumipat mula sa Davao. Ang aking kasama sa kolehiyo ay nagmaneho mula sa Pampanga. 67 katao ang naglakbay mula sa malalayong lugar tulad na Baguio at sa kalapit na Cavite upang maging sa silid. Na iyon nang kami ni Marco ay gumawa na mapangako sa isa't isa. Gumamit ang flores tengeong 200 piraso enige puting hosas at sampagita. Alam ko ito dahil inaprubahan ko ang invoice. Nang 8:40 ngang umaga, may kumatok sa pinto ngang bridal suite. Si Richa ito. Pumasok siya nang hindi maayos na inimbitahan, ang paraan nga pagpasok nga ilang tao sa mga silit na parang pag-ari na nila ang mga ito. Nakabihis na siya, fully made up, may dalang maliit na gift bag na inilagay niya sa dresser nang hindi na komento. Tiningnan niya ako sa salamin sandali. Nakaupo pa rin ako sa upuan, kalahati pa lang ang ayos ng buhok ko. At pagkatapos ay tiningnan niya ang aking ina at ang aking maid of honor at sinabi, nang kaya-aya, na umaasa siyang makakausap ako. Nang pribado salop ng ilang minuto, nagsimulang magsalita ang nanay ko. Tiningnan ko siya sa mata at bahagyang umiling. Ayos lang, sabi ko. Bigyan mo kami ilang minuto. Nang lumabas sila, umupo si Rika sa hilid lounger malapit sa bintana at pinakrus ang kanyang nga kamay sa kanyang kandungan at ang ngiti niya sa akin ay pareho sa ngiti mula sa steakhouse, matiyaga, na parang matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Sinabi niya sa akin na gusto niyang pag-usapan ang isang bagay bago ang seremonya. Hindi para takutin ako, sabi niya, para lang masiguro na pareho kami ngang iniisip. Sinabi niya na sa kanilang pamilya, at ang ibig niyang sabihin ay ang kanilang pamilya, ang pamilya na malapit kong salihan. May ilang mainaasahan tungkol sa kung paano gumagana ang mga bagay, kung paano pinapatakbo ang sambahayan. Sinabi niya na ang kanyang ina ay laging namahala sa pananalapi para sa extended family, na ito ay isang bagay na pinaniniwalaan ng magababay sa pamilya bilang isang uringang sagradong tiwala. Ginamit niya ang salitang sagrado. Sinabi niya na mayroon ding usapin ng hapunan sa linggo na hindi mapag-usapan at naging anchor ng pamilya mula pa nang sila ni Marco ay manggabata pa. Sinabi niya na ang hapunan na ito ay nangangailangan ng nga asawa na dumating ng maaga upang tumulong sa paghahanda at manatili ng huli upang asikasuhin ang paglilinis dahil ganun ang laging ginagawa. Napakatahimik kong umupo sa upuang iyon. Nagpatuloy siya. Sinabi niya na ang kanilang ina ay hindi maganda ang pakiramdam sa nakaraang taon, walang seryoso, ngunit kailangan niya ng karagdagang suporta. At laging naunawaan na kapag nagpakasal si Marco, ang kanyang asawa ay tutulong sa pagdadalangang ilan sa pasaning iyon. Hindi pasanin, sabi niya. Ginamit niya ang salitang hindi, pasanin particulars. Isang kontribisyon lamang sa pamilya, tulad ng kontribisyon ng lahat ng iba, pang-asawa. Hinayaan ko siyang tapusin. Naghintay ako ang isang buong segundo. Pagkatapos niyang huminto sa pagsasalita. Pagkatapos ay sinabi ko, anong nga? Partikular na gawain ang pinag-usapan natin? Kumurap siya. Hindi niya inaasahan iyon. Sinabi niya, well, ang household bookkeeping, grocery, coordination, pagiging available tuwing weekdays, kung kailangan ni Nanay Enga, masakyan sa mga appointment. Sabi ko,
Nakasulat ba ang mga ito kahit saan? Ito ba ay isang bagay na pinag-usapan at pinakasunduan namin ni Marco bago ngayon? Ang pangalawang tanong ang nagpabago sa kanyang mukha. Sinabi niya, at gusto kong maging tumpak dito dahil maraming beses ko nang inisip ang pangungusap na ito. Sinabi niya, hindi ito mabagay na kailangang isulat. Ganito gumagana ang pamilya. Nagpasalamat ako sa kanya sa pagpapaalam sa akin. Sinabi ko sa kanya na makita kami sa seremonya. Kinuha niya ang gift bag sa paglabas. Umupo ako sa upuang, iyon nang halos 45 segundo pagkatapos magsara ang pinto. Unang pumasok ang nanay ko. Tiningnan niya ang muka ko at walang sinabi. Inilagay lang niya ang kanyang kamay sa balikat ko at pinisil ngang isang beses. Ang lahat. Hiningi ko sa hairstylist na bigyan ako ng 10 minuto. Pagkatapos lumabas ang lahat, tinawagan ko si Rachel. Sinagot ni Rachel ang pangalawang ring. Sinabi ko sa kanya, nang sunod-sunod, kung ano mismo ang sinabi ni Richa. Nakinig si Rachel nang hindi nakikialam na kung saan siya ay napakahusay dahil siya ay isang abogado at alam ng mga abogado na ang mga katotohanan ay mas mahalaga kaysa sa iyong reaksyon sa kanila. Nang matapos ako, nakaroon ng katahimikan. Pagkatapos ay sinabi niya, nag-usap na ba kayo ni Marco tungkol sa alinman sa mga ito? Kahit ano? Sabi ko, hindi. Isa pang katahimikan. Pagkatapos ay sinabi niya, okay, sumasakay na ako sa kotse ko. Si Rachel ay nakatira 22 minuto mula sa hotel. Tinawagan ko si Marco. Sunod. Sinagot niya agad, naguguluhan dahil hindi dapat nakikipag-usap ang mga groom sa kanilang nobya sa umaga ng kasal at alam niyang alam ko iyon. Hindi ko na inabala ang small talk. Sinabi ko sa kanya na pumunta ang kanyang ate para makita ako. Sinabi ko sa kanya kung ano ang sinabi niya. Sinabi ko sa kanya na kailangan kong malaman, ngayon mismo, bago ko suotin ang damit na iyon, kung alam niya ang alinman sa mga ito at kung sumasang-ayon siya dito. Nagkaroon ng tahimikan sa telepono na iba sa katahimikan ni Rachel. Ang katahimikan ni Rachel ay ang kanyang pangangalap ng impormasyon. Ang katahimikan ni Marco ay mayroong pinagdedesisyonan. Sinabi niya, nahihirapan si nanay. Siguro sinisiguro lang ni Richa na naintindihan mo kung ano ang papasukan natin. Sabi ko natin? Anong papasukan natin? Ibig sabihin, alam mo? Sabi niya, Claire, kasal natin ngayon. Sabi ko, alam ko kung anong araw ngayon. Kailangan mong sagutin ang tanong. Sinabi niya na may ilang tradisyon ang kanyang pamilya at umasa siya. Kapag opisyal na, akong bahagi niya pamilya, ang mga bagay ay natural na maglalagay sa kanilang lugar. Sinabi niya na hindi niya ito binanggit dahil ayaw niyang gawing mas malaking problema kaysa sa kung ano ito. Sinabi niya, hindi sila masasamang tao. Kailangan lang nila ng oras para mag-adjust. Sabi ko, mag-adjust sa ano, Marco? Sabi niya, sa pagkakaroon mo sa palihid. Sa kung gaano ka ka-independent, nandun na, kung gaano ka ka-independent. Hindi sinabi na parang papuri. Nagpasalamat ako sa kanya, sinabi ko sa kanya na, kailangan kong isang oras. Nagsimula siyang magsalita ng iba pa, ngunit inilayo ko na ang telepono mula sa aking tainga. Dumating si Rachel sa loob ng 19 na minuto, na nangangahulugang nakmaneho siya, nang mas mabilis kaysa sa dapat. Pumasok siya na suot pa rin ang kanyang bridesmaid dress, kalahati pa lang ang kulot ng buho, heels sa isang kamay. Umupo siya sa tapat ko sa maliit na mesa malapit sa bintana, at sinabi ko sa kanya ang lahat muli. Sa pagkakataong ito kasama ang sinabi ni Marco. Si Rachel ay isa sa mga taong nagpoproseso ngang impormasyon ng hindi ipinapakita sa kanilang mukha. Napakatahimik niyang umupo sandali. Pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang bag. At kinuha ang kanyang telepono at binuksan ang isang dokumento at inihagis niya ito sa mesa patungo sa akin. Ito ay ang cohabitation agreement. Ang pinirmahan ko 14 na buwan na ang nakakaraan. Nagdala siyang kopya
Sinabi niya, gusto. Kung siguraduhin na naalala mo kung ano ang nakasulat dito bago ka gumawa nga. Anumang desisyon. Binasa ko ito. Alam ko kung ano ang nakasulat. 3 beses ko itong binasa, bago pumirma. Ngunit may punto si Rachel. Pinaalala niya sa akin na nag-ingat. Ako, na pinrotektahan ko ang sarili ko, na mayroong matitirahan kung kailangan ko. Tiningnan ko siya at sinabi, ano ang mangyayari sa kasunduan kong? Magbakasal tayo ngayon? Sinabi niya, sa Pilipinas, ang cohabitation agreement ay maring mapawalang bisang ang kasal. Depende kung paano dokumentado ang seremonya at kung pipirmahan mo ang anumang bagay ngayon. Sabi ko, paano kung hindi tayo magpakasal ngayon? Tiningnan ako ni Rachel ng matagal. Pagkatapos ay sinabi niya, kung gayon, ang kasunduan ay mananatiling. Eksakto tulad na kasulat. Protektado ang iyong equity. Naupo ako doon NG. 1 minuto. Sa labas ang bintana, ginagawa ang Maynila ang ginagawa nito sa isang malinaw na umaga Oktubre na napakaganda na alos makumbinsi ka na ang lahat ay magiging mayos. Inisip ko ang damit sa pinto nga aparador. Inisip ko ang 1,200 tangkay ngang rosas at sampagwita. Inisip ko ang nanay ko na lumipat mula sa Davao at ang kasama ko sa kolehiyo na nakmaneho mula sa Pampanga at 67 katao na nag-adjust ng kanilang maawiken para maging sa isang silit ng 11 komano. Pagkatapos ay inisip ko ang katahimikan sa kabilang linya ni Marco, ang partikular na hugis nito, ang paraan na pagsabi niya kung gaano kaka-independent na parang isang problema na tahimik. Niyang inimbak. Hiningi ko kay Rachel na lumabas muli ngang 5 minuto. Tinawagan ko ang nanay ko. Pumasok siya sa silid at sinabi ko sa kanya, nang kalmado hanggat maari, kung ano ang nangyayari. Ang nanay ko ay hindi kalmadong babae sa kalikasan. Siya ay expressive at mainit at madalas umiyak sa mga commercial ng greeting card. Ngunit kapag mahalaga, siya ay nagiging napakatahimik. Napakatahimik niya. Nakikinig siya sa bawat salita. Nang matapos ako, sinabi, Nia, ano ang kailangan mo mula sa akin? Sinabi ko sa kanya kung ano ang kailangan ko. Umalis siya sa silid at naupo ako mag-isa sa unang pagkakataon. Ngayong umaga. At naisip ko ang isang pag-usap namin ni Marco 6 na buwan, mula nang magdate. Nakahiga sa sahig ng aking apartment habang kumakain ng take-out na patay. Pinag-usapan kung ano ang gusto namin sa hinaharap. Sinabi niya, at minahal ko siya sa pagsabi nito noon, na hinahangaan niya kung gaano ako ka-self-contained. Kung paano ko hindi kailangan ng ibang tao para sabihin sa akin kung sino ako. Naisip ko na iyon ang pinakaromantikong bagay na sinabi sa akin ng sinuman. Naunawaan ko ngayon na ang ginagawa niya noon, 6 na buwan pa lang, ay sinusukat ang agwat sa pagitan ng kung sino ako at kung sino ang inaasahan ng kanyang pamilya na maging ako. Tinanggal ko ang hikaw na suot ko. Inilagay ko ang mga ito sa vanity. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin ng matagal. Pagkatapos ay kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ang event coordinator ng Manila Peninsula. Ang pangalan niya ay Jen at siya ay napaka-profesional tungkol sa lahat. Pagdating ng 9:50, nakausap na ng nanay ko ang mapamilya. Pagdating ng 10:15, inililipat na ang bisita sa restaurant ang hotel para sa isang brunch na kung paano ay naayos ni Jen sa ilalim ng 30 minuto. Karapat-dapat ang babaeng iyon ng rice. Pagdating ng 10:40, tinawagan na ako ni Marco 11 beses at 4 na beses naman ang nanay niya. At si Rika ay nakpadala ng 3 text messages na nagsimula ng sunod-sunod. Claire, anong nangyayari? Pakitawag mo ako. At pagkatapos ay wala ng iba pa pagkatapos niyon. Naupo si Rachel sa akin sa suite habang nakpapalit ako mula sa aking paghahanda sa kasal patungo sa mga damit na dala ko sa hotel nung nakaraang gabi. Wala siyang sinabing hindi kailangan. Tinulungan niya akong mag-impake muli ng aking bag. Binigyan niya ako ng isang baso ng tubig sa eksaktong sandali na kailangan ko ito.
Dumating si Marco sa hotel ngang 11:30, nakipakita ako sa kanya sa lobby, hindi sa suite, dahil gusto kong maging sa isang lugar na may labasan. Hindi siya mukhang galit. Wasak ang mas malapit na salita. Umupo siya sa tapat ko sa isa sa mga upuan sa lobby at binanggit ang pangalan ko ang 2 beses bago may lumabas. Na iba pa, sinabi niya na hindi niya alam na pupunta si Richa sa suite ngayong umaga. Sinabi niya na kung alam niya, pipigilan niya sana ito. Sinabi niya na mahal niya ako, na lagi niya akong mahal, na hindi kailangang mga hulugan ang lahat. Ito sa paraan ng pagpapakahulugan ko. Sabi ko, kailan mo balak sabihin sa akin? Sabi niya, sabihin sa iyo ano? Sabi ko, na inaasahan ng nanay mo na. Pamamahalaan ko ang kanyang medical appointments at ang pananalapi ng pamilya mo. At magipapakita tuwing linggo para magluto at maglinis. Kailan mangyayari ang pag-usap na iyon? Sinabi niya, pagkatapos ng kasal. Ang mga bagay ay maglalagay sa kanilang lugar. Sabi ko, pagkatapos ng kasal, ibig mong sabihin pagkatapos mapawalang bisa ang cohabitation agreement? Huminto siya. Pinanot ko siyang maintindihan na alam ko eksakto kung ano ang ibig sabihin niyon. Pinanot ko siyang subukang alamin kung kailan at paano ko ito nalaman. Sinabi niya, napakatahimik, Rachel. Hindi ko iyon sinagot. Umupo siya. Ipinatong niya ang kanyang mukha sa kanyang nga kamay sandali. Pagkatapos ay, tumingala siya, at sinabi ang isang bagay na sa tingin ko ay nilayon niyang magtunog na pagiging tapat. Isang bagay tungkol sa kung paano niya laging alam na ang kanyang pamilya ay alot. Kung paano niya sinabi sa sarili niya na malakas ako para hawakan ito. Kung paano niya kinumbinsi ang sarili niya na kapag nasa pamilya na ako, ang lahat ay magiging maayos ng organiko. Sinabi niya, akala ko mag-adapt ka. Inulit ko ang salitang iyon ng ilang beses. Sinabi ko, Marco, naglagay ako ng etigo 8,140,000 sa bahay na iyon. Hindi ko iyon ginawa para lang mag-adapt. Sinabi niya, ang pera na iyon ay bahagi ng buhay natin makasama. Sabi ko, iba ang sinasabing kasunduan. Sinabi niya, maari nating balikan ang kasunduan. Sabi ko, hindi natin babalikan ang kasunduan. Mas humigpit ang boses niya pagkatapos niyon. Sinabi niya na ang bahay ay inilaan upang maging tahanan ng pamilya. Sinabi niya na nakambak ang kanyang mamagulang, ibig sabihin ay nakambak sila emosyonal na suporta at nakmanehon 2 beses upang tingnan ang pag-usat ng renovations. Hindi sa pananalapi sa anumang paraan na maaari kong idokumento. Sinabi niya na ang pagtalikod sa kasal ay nakakahiya para sa lahat ng sangkot at na nagiging pabaya ako sa isang bagay na toto. Sabi ko, hindi ako lumalayo sa isang bagay na toto. Lumalayo ako sa isang bagay na hindi kailanman lumitaw. Tinawagan niya akong 3 beses pa nung hapon na iyon, 2 beses. Tinawagan ng nanay niya. Nakpadala si Richa ng isang huling mensahe na nagsasabing, sana maintindihan mo kung ano ang ginawa mo sa pamilyang ito. Binasa ko ito ng isang beses. Inilagay ang aking telepono na nakaharap pababa, at nakbuhos akong ng unang baso ng alak ng dapat sana ay araw ng aking kasal. Ang mas sumunod na linggo ay hindi simple dahil walang ganito ang nangyayari. Naghire si Marco ng abogado. Nakpadala ang kanyang abogado ang liham na nagpapahiwatig na dahil kami ay naninirahan sa ari-arian at nakambak si Marco sa makapagbabayad sa mortgage sa nakaraang 14 na buwan, may batayan para balikan ang equity arrangement. Binasa ni Rachel ang liham at inilarawan ito sa akin gamit ang isang salita na hindi ko maaring ulitin dito, ngunit malinaw ang ibig niyang sabihin. Nagpadala siya ng tugon na sumipi sa cohabitation agreement, ang recorded deed, ang proportional equity clause, at naglakip ng buang accounting ng bawat pagbabayad ng mortgage na ginawa. Sa loob ng 14 na buwan, na cross-reference laban sa direct deposit records mula sa aming 2 bank account
na nagpapakita kung ano mismo ang ganayambagan na bawatiza sa amin. Napansin din niya sa wikang magalang at ganap na ang anumang mapag-angkin na nagpapahiwatig ng equitable interest na higit sa documented agreement ay kailangang dumaan sa makorte at handa siyang tiyakin na ang proseso ay masusing. Ang tugon mula sa abogado ni Marco ay dumating pakalipas ng 10 araw. Hindi nila ipinagpapatuloy ang pag-angkin. Nakuha ko ang bahay. Gusto kong maging partikular tungkol sa kung ano ang ibig sabihin niyan dahil sa tingin ko mahalaga ang pagiging partikular sa mga kwentong tulad nito. Hindi ako nakakuha ng partial settlement. Hindi ako nakakuha ng buyot na bumawi sa akin para sa ilang porsyento ng aking inilagay. Nanatili ang cohabitation agreement. Ang aking equity interest ay dokumentado at may pagtatanggol at ang pangalan ni Marco ay tinanggal mula sa DIT sa isang proseso na tumagal ng 6 na linggo at nakakahalaga sa akin ng filing fee at ang trabaho ni Rachel na tumanggi siyang invoice sa akin na utang ko sa kanya sa buong buhay ko. Lumipat si Marco sa isang apartment sa Quezon City. Ang kanyang ina, sa narinig ko sa pamamagitan ng mga taong kilala, pa rin kami pareho, ay sinabi sa sinumang handang makinig na binulag ko ang kanyang anak. Huminto si Richa sa paglitaw sa mga social media feed ng manga, magkasamang kaibigan sa loop ng ilang buwan, kung sa pamamagitan ng pagpili o algorithm. Hindi ko masabi, ang pinakamadalas kong iniisip kapag iniisip ko ang umaga na iyon ay hindi ang damit o ang mangga bulaklak o ang 67 bisita. Ito ang tawag sa telepono kay Marco. Ang katahimikan bago niya sinagot ang tanong ko. Ang paraan ng katahimikan ng isang tao ay maaring sabihin sa iyo ang lahat ng napagdesisyonan nilang hindi sabihin ng malakas. Naisip ko, sa aking mas kaunting mapagbigay na sandali, kung ano ang magiging hitsura ng aking buhay. Kung nagbihis ako noong umagang iyon at naglakat sa aisle pa rin, sinubukan kong isipin ito. Ang mga hapunan tuwing linggo, ang mga medical appointment, ang pananalapi, pamilya na ipinasa sa isang babae na sinimulan ng planuhin ang aking papel. Bago pa man niya ako nakilala ng maayos. Sinubukan kong isipin si Marco, taon-taon, na nagiging mas ang taong inaasahan ng kanyang pamilya na maging siya. At mas kaunti ang taong minahal ko sa isang rooftop sa downtown Maynila. Hindi ko ito masyadong makita ng malinaw dahil sa tingin ko, kahit noon pa, man, may bahagi na ako na nakakaalam. Lumipat ang nanay ko pauwi sa Davao 4 na araw pagkatapos ng kasal na hindi natuloy. Sa airport, habang niyayakap ako, paalam, sinabi niya, ang isang bagay na isinulat ko at itinago. Ang pinakamatapang na bagay na maaring gawin ng isang tao ay tumangging maging mas maliit kaysa sa kanilang sarili. Ang nanay ko minsan ay nagsasabing ganito, at ito ay tumatama sa tamang paraan. Napanatili ko ang bahay, napanatili ko ang karera, napanatili ko si Rachel, at ang nanay ko, at ang kasama ko sa kolehiyo na nakmaneho na 4 na oras at hindi nagreklamo kahit minsan. Napanatili ko rin ang ugali na nabuo ko sa lubang 14 na buwan ng pagmamayari ng bahay, ng pagbabasa ng bawat dokumento ng 2 beses bago pirmahan, ng pagtatanong sa 2 tanong na karaniwang nilalakpasan ng karamihan sa mga tao. Nakasulat ba ito? At sumang-ayon ba tayo dito? Hindi ito komplikadong tanong. Hindi ito agresibong tanong. Ngunit ito ang mamaksasabi sa iyo ng mas mabilis kaysa sa halos anumang bagay kung ang taong nasa harapan mo ay bumubuong isang bagay kasama mo o bumubuong isang bagay sa paligid mo. Ang mga rosas at sampagita ay idinonate sa isang ospital sa Makati Medical Center. Nalaman ko mamaya mula sa florist na nagpadala sa akin ng isang tala na nasa drawer pa rin ng aking nightstand, 1,200 tangkay, may isang taong nasa recovery ward nung linggong iyon ang nagising sa mga puting bulaklak sa bintana. At walang ideya kung ano ang ibig sabihin nito, na ayos lang. Hindi kailangan ng konteksto ang mga bulaklak para gawin ang kanilang trabaho.
Gumigising ako halos araw-araw ngayon sa bahay sa Alabang, na ginawa kong ganap na. Akin sa loob ng 14 na buwan simula nun, at iniisip ko kung ano ang gusto kong sabihin sa sinumang makarinig nga. Kwento at makakilala ngang isang bagay dito. Gusto kung sabihin na sa sandaling pakiramdam mo ay mayroong nabubuo sa paligid mo sa halip na kasama mo, pakakatiwalaan mo ang pakiramdam na iyon, tanungin nang. Malakas ang matanong. Huwag maghintay pagkatapos ang seremonya, pagkatapos mong pumirma, pagkatapos ang mga bagay ay may lagay sa kanilang lugar. Ang paglalagay sa lugar ay hindi isang bagay na nangyayari sa iyo. Ito ay isang bagay na ginagawa sa iyo. Gusto kong sabihin na idokumento ang lahat, hindi dahil ang pag-ibig ay nangangailangan ng pagdududa, ngunit dahil ang kalinawan ay isang anyo ng paggalang sa iyong sarili at sa taong pinili mo. Gusto kong sabihin na magkaroon ka ng isang Rachel o maging Rachel ng iba. Kilalanin ang isang tao na magmamaneho ang 22 minuto nang hindi hinihingi ang 2 beses. Na magdadalangan tamang dokumento sa tamang sandali, na tahimik, na uupo kasama mo habang sinusubukan mong alamin kung ano talaga ang kailangan mo. At gusto kong sabihin ang huling bagay na ito, na siyang pinakatoto. Ang pagtalikod sa isang bagay na tila lahat ay hindi pareho sa pakawalan ng lahat. Alam ko iyan, dahil ginawa ko iyan, at alam ko kung ano ang meron pa rin ako. Karamihan sa maumaga, ang ilaw, ay dumadaan sa mamalalaking bintana sa Alabang. Sa mahabang ginintuang sinak, at ang lahat, ay amoy kape at ang aking sariling, partikular na buhay. At iniisip ko, ito na, dito magsisimula ang nabagay. Tama, ako sa bahaging iyon, mali lang sa umaga.